Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay? Sana ay nasa mabuti at ligtas kayong kalagayan ngayon. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Isang kwentong siguradong yayanig sa inyong damdamin at magpapabago sa tingin ninyo sa salitang pamilya. Sabi nila, ang tahanan ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Pero paano kung ang mismong pader ng inyong bahay ang siyang unti-unting dumudurog sa'yo? Paano kung ang mga ngiti sa hapagkainan ay may nakatagong patalim? Ngayong araw, bubuksan natin ang pahina ng isang kwento tungkol sa pag-ibig na naging patibong at katotohanang kailangang ipaglaban kahit gaano pa ito kasakit. Handa na ba kayo? Huminga ng malalim. Ito ang malakas ang buhos ng ulan ng gabing iyon. Tila nakikiramay ang langit sa bigat na nararamdaman ni Dalisay. Mahigpit ang hawak niya sa manibela ng kotseng hiram niya sa kanyang hipag na si Maya. Ang puting SUV ay humaharurot sa madulas na kalsada ng Tagaytay. Palayo sa Hacienda Balara, palayo sa mga demonyong nagtatago sa anyo ng kanyang sariling pamilya. Ang mga luha sa mata ni Dalisay ay mas mabilis pa sa pagpatak ng ulan sa windshield. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang dinadial ang numero ni Maya sa kanyang cellphone. Ate Maya! Ate! Sagutin mo! Parang awa mo na. Bulong ni Dalisay sa sarili, garalgal ang boses. Kailangan mong malaman ang totoo. Papatayin ka nila. Papatayin ka nila, Kuya Hook. Pero walang sumasagot. Tanging voicemail lang ang naririnig niya. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang matalim na kurbada. Ang bangin ay nasa gilid lamang. Instinctively, inapakan ni Dalisay ang preno. Pero walang nangyari. Muli niyang diniin ang kanyang paa. Mas malakas, mas mabilis. Ang pedal ng preno ay lumubog hanggang sa sahig. Malambot at walang silbi. Walang friksyon. Walang paghinto. Nanlaki ang mga mata ni Dalisay. Ang malamig na hangin ay tila bumulong sa kanyang tainga ng isang nakakikilabot na katotohanan. Hindi ito aksidente. Ang kotseng ito, ang kotseng dapat gamitin ni Ate Maya ngayong gabi, ay sinadyang sirain. Kuya! Ang huling salitang lumabas sa bibig ni Dalisay. Isang sigaw na puno ng pagtataksil at sakit ang umalingaw-ngaw kasabay ng pagkidlat na wala ng kontrol ang sasakyan. Bumangga ito sa barrier, umikot sa ere, at tuluyang nahulog sa kadiliman ng bangin. Ang tunog ng nayuping bakal at basag na salamin ay nilamon ng ingay ng kulog. At pagkatapos, katahimikan. Sa Hacienda Balara, balisa si Amaya Sining o mas kilala bilang Maya, kanina pa siya pabalik-balik sa malawak na sala. Ang hapunan ay malamig na sa lamesa. Wala ang kanyang asawang si Hukluban na nagsabing may emergency meeting daw sa kumpanya. Wala rin ang kanyang biyenang si Doña Bakunawa na maagang nagkulong sa kwarto dahil masama daw ang pakiramdam. Pero ang ipinag-aalala niya ay si Dalisay. Saan ka na ba, Dali? Bulong ni Maya habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang ulan ay parang latigo sa salamin. Dapat ay magkasama sila ngayon. Dapat ay gagamitin ni Maya ang kotse niya para sunduin si Hook. Pero nagpumilit si Dalisay na hiramin ito para may puntahan daw na importante. Ang kakaiba, parang takot na takot si Dalisay kanina bago umalis. Parang may gustong sabihin pero hindi matuloy-tuloy. Biglang tumunog ang telepono sa lamesa. Mabilis pa sa 4:00 na dinampot ito ni Maya. Hello? Dali? Magandang gabi po. Ito po ba ang pamilya ni Miss Amaya Di Malanta Bulma? Isang boses ng lalaki. Formal pero mabigat. Ako po yun. Sino to? Ma'am, tumatawag po kami mula sa San Gabriel Hospital. May naaksidente pong sasakyan na nakarehistro sa pangalan ninyo. Isang puting SUV. Nabitawan ni Maya ang telepono. Parang huminto ang pagtibok ng mundo. Ang tunog ng pagkabasag ng baso sa sahig ay hindi niya ininda. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong
sa kanyang tainga. Ang puting SUV, ang kotseng dala ni Dalisay. Ang hallway ng ospital ay amoy gamot at kawalan ng pag-asa. Tumatakbo si Maya, basa pa ng ulan ang laylayan ng kanyang bestida. Natanaw niya agad si Hook at Doña Bacunawa sa labas ng emergency room. Si Hook ay nakasandal sa pader, nakatakip ang mga kamay sa muka. Si Doña Bacunawa naman ay nakaupo, tulala, pero nanginginig ang buong katawan na parang sinasaniban. "Hook! Mama!" Sigaw ni Maya. Lumingon si Hook. Namumula ang mga mata nito. Pero bago pa makalapit si Maya para yakapin ang asawa, lumabas ang doktor mula sa ER. Dahan-dahan itong umiling. "I'm sorry," mahinang sabi ng doktor. Wala na siya. Dead on arrival. Napaluhod si Maya. Ang sakit ay parang punyal na tumarak sa dibdib niya. Si Dalisay, ang masiyahin at mabait na si Dalisay, ang kaisa-isang tao sa pamilyang Bulma na tunay na nagparamdam sa kanya ng pagmamahal. Wala na. Biglang tumayo si Doña Bacunawa. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta. Halo-halong gulat, galit at isang emosyon na hindi maintindihan ni Maya. Lumapit ang matanda kay Maya ng mabilis. Pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Maya. Napahawak siya sa mukha, gulat na gulat. "Mama, kasalanan mo to," sigaw ni Doña Bacunawa. Ang boses ay matinis at puno ng lason. Dinuro niya si Maya, ang daliri ay nanginginig sa galit. "Bakit pinahiram mo sa kanya ang kotse mo? Bakit siya ang nagmaneho? Mama, huminahon kayo!" Awat ni Hook. Hinawakan sa balikat ang ina. Aksidente ang nangyari. Pero nagpupumiglas si Doña Bacunawa. Tinitigan niya si Maya gamit ang mga matang nanlilisik. Mga matang parang nakakita ng multo. At sa gitna ng kanyang hysterical na pag-iyak, binitawan niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. Hindi siya dapat namatay. Hiyaw ng matanda habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Maya. "Yung kotseng yun, para sa'yo yun. Ikaw dapat ang nasa loob noon. Ikaw dapat ang namatay, hindi ang anak ko. Bakit buhay ka pa?" Nanigas si Maya. Ang paligid ay biglang tumahimik para sa kanya. Ikaw dapat ang nasa loob noon. Tumingin siya kay Hook. Naghahanap ng kakampi, naghahanap ng magsasabing dala lang ng hapis ang mga sinabi ng ina nito. Pero sa unang pagkakataon, napansin ni Maya ang kakaiba sa mata ng asawa. Walang gulat, walang pagtatanggol. Umiwas lang ito ng tingin at yumuko. Sa sandaling iyon, sa harap ng bangkay ng kanyang hipag, naramdaman ni Maya ang isang malamig na yakap. Hindi yakap ng damamay, kundi yakap ng kamatayan na daplis lang na tumama sa kanya. Ang aksidente ay hindi aksidente. Ito ay isang bitag. At ang bitag na pumatay kay Dalisay ay nakalaan para sa kanya. Maitim ang langit sa araw ng libing ni Dalisay. Ang mga ulap ay mabigat. Tila nagbabadyang bumagsak anumang oras, kasing bigat ng atmosfera sa sementeryo. Lahat ay nakasuot ng itim, pero para kay Amaya, ang kadiliman ay hindi nasa damit kundi nasa mga taong nakapaligid sa kanya. Nakatayo si Hook sa tabi ng kabaong. Suot niya ang isang dark sunglasses kahit hindi naman maaraw. Sa paningin ng iba, isa siyang kuya na nagluluksa. Sinusubukang itago ang maganyang mga mata. Ang kanyang balikat ay yumuyugyog sa bawat hagulgol. "Condolence, Hook. Napakabait na bata ni Dalisay," sabi ng isang ale, sabay tapik sa likod ni Hook. "Salamat po, tita," sagot ni Hook. Ang boses niya ay basag at puno ng hinagpis. "Hindi ko matanggap. Bakit siya pa?" Pero mula sa kinatatayuan ni Amaya sa likuran, nakikita niya ang ibang anggulo. Nakikita niya ang kanang kamay ni Hook na nakasuksok sa bulsa ng pantalon. Nakikita niya ang paggalaw ng braso nito. Mabilis, pasimple. Hindi ito nanginginig sa lungkot. Nagte-text ito. Bumaling si Amaya ng tingin. Gusto niyang isipin na nag-aayos lang ito ng detalye para sa libing o nagpapasalamat sa mga nagpadala ng bulaklak. Pero ang instinct ng isang asawa
ay minsan mas matalas pa sa ebidensya. Biglang tumunog ang vibration ng phone ni Hawk. Isang maikling tunog, pero sa katahimikan ng libing, parang kulog ito sa pandinig ni Amaya. Pasimpleng sinilip ni Hawk ang cellphone mula sa bulsa. Bahagyang iniangat ang salamin sa mata. Sa isang iglap, wala pang isang segundo, nakita ni Amaya ang pagkawala ng lungkot sa mukha ng asawa. Napalitan ito ng inis. Mabilis siyang nag-type, tapos ay binura agad ang thread. Nang lumingon siya at nagtama ang paningin nila ni Amaya, bumalik agad ang maskara ng pagdadalamhati. "Ayos ka lang ba, love?" tanong ni Hook, sabay akbay kay Amaya. "Namumutla ka." Humiwalay si Amaya sa yakap. "Nasusuka ako," pagsisinungaling niya. Habang papalapit ang pari para sa huling basbas, dumating ang isang lalaking pamilyar kay Amya. Si Mang Narding. Siya ang matagal ng mekaniko ng pamilya Vulma, ang nagme-maintain ng mga sasakyan nila sa Hacienda Balara. Ang suot ni Mang Narding ay gusgusin at ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi siya lumapit sa kabaong. Nakatingin lang siya kay Hook mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, parang nakakita ng demonyo. Napansin ito ni Hook. Tinanggal ni Hook ang kanyang sunglasses. Dahan-dahan siyang lumapit kay Mang Narding. Walang narinig si Amaya, pero nakita niya ang paghawak ni Hook sa balikat ng matanda. Mahigpit. Masyadong mahigpit. Halos bumaon ang mga daliri ni Hook sa damit ni Mang Narding. May binulong si Hook at kasabay noon, namutla ang mekaniko. Parang hinahabol ng aso, tumalikod si Mang Narding at mabilis na umalis ng sementeryo nang hindi man lang nagpapaalam. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ni Amaya. Bakit takot na takot ang mekaniko? At bakit ang kotseng minamaneho ni Dalisay, ang kotseng bagong check-up lang ni Mang Narding nung nakaraang linggo, ang siyang nawalan ng preno? Kinagabihan, pagkatapos ng libing, bumalik sila sa Hacienda Balara. Ang bahay ay tahimik, pero ang katahimikan ay nakabibingi. Umakyat si Amaya sa kwarto ni Dalisay. Hindi pa rin ito nagagalaw mula nung aksidente. Ang amoy ng paboritong pabango ni Dalisay na vanilla ay nananatili pa rin sa hangin. Umupo si Amaya sa kama ng yumaong hipag. Hinaplos niya ang unan. Sa ilalim ng unan, may naramdaman siyang matigas na bagay. Isang maliit na notebook na may leather cover. Ang diary ni Dalisay. Alam ni Amaya na masama ang magbasa ng diary ng iba, pero may kung anong puwersa ang nagtutulak sa kanya na buksan ito. Binuklat niya ang huling pahina na may sulat, may petsa noong gabi ng aksidente. Ang sulat kamay ni Dalisay ay magulo, parang nagmamadali. Hindi ko na kayang manahimik. Narinig ko sila mama at kuya kagabi sa library. Akala nila tulog na ako. Ang Hacienda Balara. Hindi lang ito basta lupa. May binabalak sila kay Ate Maya. Inaayos na ni Kuya ang mga papel para ilipat ang lahat sa pangalan ng anak niya. Diyos ko, may anak siya sa labas? Kailangang malaman ni Ate Maya ang totoo bago mahuli ang lahat. Sasabihin ko sa kanya mamaya. Kukuha ako ng ebidensya. Nabitawan ni Amaya ang notebook. Nanlamig ang buong katawan niya. Anak? May anak si Hawk? At may binabalak sila sa kanya? Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo. Ang pagpapalit ng sasakyan, ang kakaibang tingin ni Doña Bacunawa, ang takot ni Mang Narding. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Napahigpit ang hawak ni Amaya sa diary. Mabilis niya itong tinago sa likod niya at humarap sa pinto. Si Hook. Nakabihis na ito ng pambahay. Pero wala na ang bakas ng luhang ipinakita niya kanina sa sementeryo. Nakatayo siya sa may hamba ng pinto, ang kalahati ng muka ay nasa dilim. Nakatingin siya kay Amaya at dahan-dahang bumaba ang tingin niya sa kamay ni Amaya na nakatago sa likod. "Anong ginagawa mo dito sa kwarto ni Dalisay, love?" tanong ni Hook. Ang boses niya ay malambing, pero malamig. Walang init. Namimiss ko lang siya, sagot ni Amya. Sinubukan niyang patatagin ang boses niya, pero nanginginig ito.
Pumasok si Hook sa loob at isinara ang pinto sa likod niya. Click! Ang tunog ng lock ay parang pagsara ng rehas ng kulungan. Lumapit siya kay Amya. Dahan-dahan, bawat hakbang ay mabigat. Talaga? Bulong ni Hook nang makalapit siya ng husto. Naamoy ni Amaya ang alak sa hininga nito. Akala ko kasi may hinahanap ka. Hinawakan ni Hook ang braso ni Amaya. Ano yang hawak mo sa likod mo? Wala. Mabilis na sagot ni Amaya. Patingin! Utos ni Hook. Nawala na ang lambing. Ang natira na lang ay ang boses ng isang taong nasanay na laging nasusunod. Sabi ko, patingin! Hinila ni Hook ang kamay ni Amaya. Pilit na nanlaban si Amaya pero mas malakas ang asawa niya. Nakaagaw ito ng puwersa at nahablot ang diary. Tinitigan ni Hook ang notebook. Kilalang kilala niya ito. Ito ang diary na laging bitbit ng kapatid niya. Tumingin siya kay Amaya at sa sandaling iyon, nakita ni Amaya ang tunay na mukha ng demonyo. Ngumiti si Hook. Isang ngiting hindi umabot sa mga mata. Binasa mo? Tanong niya ng mahina. Hindi nakasagot si Amaya. Ang takot ay bumara sa lalamunan niya. Sayang. Iling ni Hook habang nilalaro ang diary sa mga kamay niya. Gusto ko pa naman sanang bigyan ka ng ilang araw para magluksa. Pero mukhang masyado kang mausisa. Lumapit palalo si Hook hanggang sa maramdaman ni Amaya ang init ng hininga nito sa kanyang taingao. Alam mo ba kung anong nangyayari sa mga taong masyadong matanong, Maya? Kinabukasan, maagang umalis si Amaya sa Hacienda Balara. Ang paalam niya kay Hook ay dadalaw lang siya sa puntod ni Dalisay. Pumayag naman ang asawa pero ang tingin nito habang paalis ang sasakyan ni Amaya ay nanunuot sa buto. Alam ni Amaya na binabantayan siya. Alam niyang bilang na ang oras niya. Kinuha ni Hook ang diary kagabi. Sinunog niya ito sa harap mismo ni Amaya sa fireplace habang humihigop ng wine. Wala nang ebidensya. Salita na lang ni Amaya laban sa impluensya ng mga vulma. Pero hindi siya pwedeng tumigil. Ang una niyang pinuntahan ay ang talyer ni Mang Narding sa bayan. Ito ang huling pag-asa niya. Kung mapapaamin niya ang mekaniko na inutusan siya ni Hook na sirain ang preno, may laban siya. Pagdating niya sa talyer, sarado ang gate. May kadenang nakapalupot at isang malaking kandado. Bumaba si Amaya at kumatok. Mang Narding! Mang Narding! Walang sumasagot. Ang tanging sumalubong sa kanya ay ang tahol ng aso mula sa kapitbahay. Lumabas ang isang alay mula sa kabilang bahay. May hawak na walis tingting. Naku miss, wala na dyan si Narding. Sabi ng ale. Po? Saan po pumunta? Kailangan ko lang po siyang makausap, importante lang. Pakiusap ni Amaya. Umalis na kagabi pa. Madaling araw. Kwento ng ale. Sabay lingon sa kaliwat kanan na parang takot na may makarinig. Nagmamadali nga eh. Ni hindi nagpaalam ng maayos. Ang sabi lang, babalik daw siya sa probinsya ng Agusan dahil may sakit ang nanay. Pero ang weirdo, miss, wala namang nanay yang si Narding. Matagal nang patay. Nanlumos si Amaya. Agusan, isang lugar na milya-milya ang layo. Alam niyang hindi nanay ang dahilan. Tumakas si Mang Narding dahil sa takot. O baka pinatahimik na siya. Pumasok muli si Amaya sa kotse. Nanginginig ang kamay niyang humawak sa manibela. Kung wala si Narding, wala siyang saksi. Kailangan niya ng tulong. Hindi ng pulis, dahil hawak ng pamilya Bulma ang hepe ng pulisya sa lugar nila. Kailangan niya ng taong may prinsipyo. Kinuha niya ang cellphone at dinaldial ang isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Attorney Banahaw? Si Amaya ito. Tulungan mo ako. Parang awa mo na. Nagkita sila sa isang lumang coffee shop sa gilid ng Maynila, malayo sa mata ng mga kakilala ni Hook. Ang Cafe Gunita ay tahimik, amoy lumang libro at kapeng barako. Nang makita ni Amaya si Attorney Banahaw magtanggol, hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha. Si Banahaw ang kababata niya, ang dating may gusto sa kanya bago siya niligawan ni Hook.
Isa na itong sikat na human rights lawyer ngayon. Matipuno pa rin, pero seryoso ang mukha. Amaya, bati ni Banahaw, sabay abot ng panyo. Umupo ka, ligtas tayo dito. Ban, hindi aksidente ang nangyari kay Dalisay. Diretsahang sabi ni Amaya. Nanginginig ang boses. Pinatay siya. At ako dapat ang papatayin nila. Inasahan ni Amaya na magugulat si Banahaw. Inasahan niyang sasabihin nitong praning lang siya dahil sa trauma. Pero nanatiling kalmado ang abogado. Huminga ito ng malalim at naglabas ng isang brown envelope mula sa kanyang bag. Naniniwala ako sa iyo, Amaya. Seryosong sabi ni Banahaw. Dahil bago mamatay si Dalisay, tumawag siya sa akin. Nanlaki ang mata ni Amaya. Ano? Tumawag siya noong umaga bago ang aksidente. Humihingi siya ng legal advice tungkol sa annulment at fraud, paliwanag ni Banahaw. May hinala na siya sa kapatid niya at sa nanay nila. Kaya nagsimula na akong mag-imbestiga kahit hindi mo pa sinasabi. Binuksan ni Banahaw ang envelope at nilatag ang mga dokumento sa mesa. Tingnan mo ito, Amaya. Tinuro ni Banahaw ang isang dokumento. Ito ang insurance policy ng kotseng na aksidente. Nakapangalan sa iyo ang rehistro, tama? Pero tingnan mo ang clause sa life insurance na kinuha ni Hawk para sa iyo nitong nakaraang buwan lang. Binasa ni Amaya ang papel. Nanlamig siya. Policy amount, 50 milyong piso. Sole beneficiary, Hukluban Vulma. 50 milyong piso, mariing sabi ni Banahaw. Kapag namatay ka sa aksidente, mapupunta ang lahat ng yan kay Hook. Pati ang mana mo, mula sa mga magulang mo na hindi pa naililipat sa kanya. Mapupunta sa kanya kapag nawala ka. Napahawak si Amaya sa bibig niya. Pera? Papatayin niya ako dahil lang sa pera? Hindi lang pera, Amaya. Sagot ni Banahaw. Ang mukha ng abogado ay puno ng awa at galit. May mas malalim pang dahilan. May kinuha pang isang litrato si Banahaw mula sa envelope. Dahan-dahan niya itong iniabot kay Amaya. Sinundan ng private investigator ko si Hook nitong mga nakaraang linggo habang busy ka sa pag-aalaga kay Doña Bacunawa. Kinuha ni Amaya ang litrato. Sa litrato, nakikita si Hook. Nasa isang mamahaling restaurant ito. Hindi siya nag-iisa. May kahalikan siyang isang babae. Isang babaeng maganda, bata, at sopistikada. Pero hindi ang halik ang dumurog sa puso ni Amaya. Bumaba ang tingin niya sa katawan ng babae sa litrato. Nakaumbok ang tiyan nito, buntis. At sa leeg ng babae, may suot itong kwintas. Isang kwintas na pamilyar kay Amaya. Ito ang heirloom necklace na nawawala kay Doña Bacunawa noong nakaraang buwan. Ang kwintas na ipinaparatang ng biyenan niya na naiwala daw ni Amaya dahil sa kapabayaan. Nasa leeg ng kabit ng asawa niya ang kwintas ng pamilya. Sino siya? Halos walang boses na tanong ni Amaya. Siya si Stella, sagot ni Banahaw. Ang college sweetheart ni Hawk at ang ina ng magiging tagapagmana ng mga Vulma. Napatawa si Amaya ng mapait. Ang tawa ay humalo sa hikbi. Kaya pala kailangan akong mawala. Hindi lang para sa pera, kundi para palitan ako. Hinawakan ni Banahaw ang kamay ni Amaya sa ibabaw ng mesa. Amaya, delikado ang buhay mo sa bahay na yon. Hindi ka na pwedeng bumalik doon. Umiling si Amaya. Pinunasan ng luha gamit ang likod ng palad. Ang lungkot sa mukha niya ay napalitan ng isang bagay na mas matalim. Galit. Babalik ako, Ban, sabi ni Amya. Ang boses ay matigas na parang bato. Babalik ako dahil hindi nila pwedeng makuha ang lahat matapos nilang patayin si Dalisay. Babalik ako at magpapanggap akong walang alam hanggang sa mapabagsak ko silang lahat. Bumuhos ang ulan sa labas ng bintana ng opisina ni Attorney Banahaw magtanggol. Pero mas malamig ang hangin sa loob habang binabasa niya ang background check report tungkol sa babaeng nasa litrato, si Stella. Stella Marasigan, dating beauty queen sa isang maliit na bayan, hindi nakatapos ng college. Pero biglang yumaman 3 taon na ang nakakaraan.
Nakatira sa isang kondo sa Makati na nakapangalan sa isang shell company na pagmamay-ari ng Bulma Corporation. Hawak na kita! Bulong ni Banahaw habang tinititigan ang profile ni Stella. Pero hindi lang yun ang nalaman niya. Sa tulong ng isang contact sa loob ng clinic kung saan nagpapacheck up si Stella, nakumpirma ni Banahaw ang hinala niya. Stella is 5 months pregnant. Isang batang lalaki. Ang tagapagmana na matagal nang hinihintay ni Doña Bacunawa. Dinampot ni Banahaw ang telepono para tawagan si Amaya. Kailangan niyang balaan ang kababata. Ang plano ni Amaya na bumalik sa Hacienda Balara at magpanggap na walang alam ay masyadong delikado. Hawk is desperate at ang taong desperado ay handang gawin ang lahat. Ring, ring, walang sumasagot. Sagutin mo, Amaya. Mariing bulong ni Banahaw. Sa kabilang linya, tanging voicemail lang ang sumagot. Hello, you've reached Amaya. Leave a message. Ibinaba ni Banahaw ang telepono nang may halong kaba. May masamang kutob siya. Mabilis niyang binuksan ang laptop at nag-login sa isang secure server. Noong huling nagkita sila ni Amaya, palihim niyang nilagyan ng tracker at spyware ang phone panton nito habang nag-uusap sila. Nakita niya ang location ni Amaya. Nasa loob na ito ng Hacienda Balara. Pero ang mas nakapangamba kay Banahaw ay ang access niya sa medical records ng pamilya Vulma. May bagong reseta na ipinasok si Hook sa sistema kaninang umaga lang gamit ang lisensya ng isang bayarang doktor. Diazepam, haloperidol, gamot para sa malalang sakit sa pag-iisip, gamot na pampakalma at pampahilo. Napamura si Banahaw. Hook, hayop ka! Balak mong palabasin na baliw ang asawa mo. Sa Hacienda Balara, umiikot ang paningin ni Amaya. Nakaupo siya sa sofa, hawak ang isang baso ng gatas na ipinagtimpla sa kanya ni Hook kanina. Ang sabi ng asawa niya, pampatulog lang daw ito para maibsan ang stress niya sa pagkamatay ni Dalisay. Pero iba ang pakiramdam niya. Mabigat ang kanyang mga talukap. Ang mga anino sa sulok ng bahay ay parang gumagalaw. Ang tunog ng orasan ay parang pinalakas ng 10 beses. Tik-tak, tik-tak, Hook! Tawag ni Amaya. Parang bulak ang nasa bibig niya. Tuyot at mahirap magsalita. Lumapit si Hook mula sa kusina. Nakangiti ito, pero sa paningin ni Amaya na nanlalabo, parang naging dalawa ang muka ng asawa niya. Bakit, love? Masama ba ang pakiramdam mo? Malambing na tanong ni Hook habang hinahaplos ang buhok ni Amaya. Nahihilo ako. May nilagay ka ba sa gatas? Tumawa ng mahina si Hook. Ano ka ba naman, Maya? Vitamins lang yan. Masyado ka kasing praning nitong mga nakaraang araw. Kung ano-ano ang iniisip mo, sabi ko naman sa'yo, magpahinga ka lang. May narinig ako kanina. Pilit ni Amaya kahit na parang hinihila siya ng antok. May kausap ka sa telepono. Stella. Sinong Stella? Natigilan ang paghaplos ni Hook. Inilapit niya ang mukha kay Amaya. Stella? Wala akong kilalang Stella, Maya. Guni-guni mo lang yan. Epekto yan ng sobrang pag-iyak mo kay Dalisay. Nagiging paranoid ka na. Hindi. Totoo yon. Shh! Pagpapatahimik ni Hook. Baliw ka na talaga. Kailangan mo na ng tulong. Tumayo si Hook at may tinawagan sa intercom. Papasukin mo na sila. Ilang sandali pa, bumukas ang malaking pinto ng mansion. Pumasok ang liwanag na masakit sa mata ni Amaya. Pumasok si Doña Bacunawa, nakangisi. At sa likod niya, may kasamang isang babae. Ang babae ay nakasuot ng puting uniforme ng nurse. Maganda ito, maputi at may maamong mukha. Pero nang magtama ang paningin nila ni Amaya, nakita ni Amaya ang kislap ng tagumpay sa mga mata nito. Kilala niya ang mukhang yon. Nakita niya yon sa litrato ni Banahaw, si Stella. Maya, sabi ni Hook. Habang inaalalayan si Stella, palapit. Gusto ko sanang ipakilala sa iyo ang bago mong private nurse. Siya si Nurse Stella. Siya ang mag-aalaga sa iyo habang
Hindi ka pa maayos mag-isip. Hindi, bulong ni Amaya. Pilit na tumatayo pero bumagsak ulit sa sofa dahil sa panghihina ng tuhod. Siya yon. Siya ang kabit mo. Oh my God, Hook, sabi ni Stella. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Malala na pala talaga ang kondisyon niya. Kung ano-ano na ang inaakusan niya. Oo nga sagot ni Doña Baconoa. Kaya nga kailangan ka namin dito, Hija. Para bantayan siya, baka kung ano pa ang gawin niya sa sarili niya. Lumapit si Stella kay Amaya. Yumuko ito para magpantay ang mukha nila. Amoy na amoy ni Amaya ang mamahaling pabango ni Stella. Pabangong hindi kayang bilhin ng isang simpleng nurse. Huwag kang mag-alala, Ma'am Maya, bulong ni Stella habang inaayos ang kumot sa binti ni Amaya. Aalagaan kitang mabuti. Sisiguraduhin kong makakapagpahinga ka na. Sa pagyuko ni Stella, nalaglag mula sa loob ng uniforme nito ang isang kwintas na nakatago kanina. Nanlaki ang mga mata ni Amaya kahit hilo siya. Isang silver locket na may hugis puso. Ito ang kwintas na suot ni Dalisay. Nung gabing maaksidente ito. Ang kwintas na hindi na-recover ng mga pulis sa pinangyarihan ng krimen. Ang kwintas na bigay ni Amaya kay Dalisay noong debut nito. Bakit nasa kanya? Nanginginig na itinuro ni Amaya ang leeg ni Stella. Yung kwintas, kay Dalisay ito yan. Ngumiti si Stella. Hinawakan niya ang locket. Ito? Regalo sa akin ni Sir Hook. Ang ganda, di ba? Bagay na bagay sa akin. Tumingin si Amaya kay Hook. Nakatingin lang ang asawa niya. Walang pagsisisi. Kinuha pala ni Hook ang kwintas mula sa bangkay ng sarili nitong kapatid at ibinigay sa kabit niya. Sa sandaling iyon, sa gitna ng epekto ng gamot, naramdaman ni Amaya ang paghalo ng sukdulan na galit at takot. Nasa loob na ng pamamahay niya ang ahas at wala siyang lakas para lumaban. Matulog ka na, Maya, utos ni Hook. At sa huling pagkakataon bago siya lamunin ng dilim, nakita ni Amaya ang kamay ni Stella na humahaplos sa braso ni Hook habang si Doña Baconawa ay nakangiting parang nanalo sa loto. 2:00 ng madaling araw. Tahimik ang buong Hacienda Balara maliban sa mahinang huni ng mga kuliglig sa labas. Pero sa loob ng master bedroom, gising na gising si Amya. Kanina, pinainom siya ni Stella ng 2 tableta. Pampakalma, sabi nito habang nakangiti ng matamis. Nagpanggap si Amaya na nilunok ang mga gamot. Umakto siyang nahihilo, pumikit, at naghintay hanggang sa marinig niya ang pagsara ng pinto. Ngayong sigurado na siyang tulog na ang nurse sa kabilang kwarto. Mabilis na bumangon si Amaya at tumakbo sa banyo. Iniluwa niya ang mga tableta na kanina pa nakatago sa ilalim ng kanyang dila. Mapait ang lasa. Pero mas mapait ang katotohanang kailangan niyang lunukin araw-araw na ang mga kasama niya sa bahay ay gustong pumatay sa kanya. Binuksan niya ang gripo para matakpan ng ingay ng tubig ang kanyang pagduwal. Tinitigan niya ang sarili sa salamin. Namumutla siya. Nangingitim ang ilalim ng mata at payat na payat. Huwag kang susuko, Maya, bulong niya sa sarili. Para kay Dalisay. Para sa sarili mo. Pinunasan niya ang kanyang muka. At dahan-dahang lumabas ng kwarto. Walang sapin sa paa. Tinahak niya ang mahabang pasilyo ng mansyon. Ramdam niya ang lamig ng tiles sa kanyang talampakan. Para siyang multo na naglalakad sa sarili niyang pamamahay. May nakita siyang liwanag mula sa ilalim ng pinto ng library sa dulo ng hallway. Nandoon pa sila. Dahan-dahan, pigil ang hininga. Lumapit si Amaya. Idinikit niya ang kanyang tainga sa pinto. Makapal ang kahoy, pero dahil sigawan ang nagaganap sa loob, dinig na dinig niya ang bawat salita. Isa kang tanga, Hook. Boses yon ni Doña Baconawa, galit na galit. Paano kung magising ang diwa ng asawa mo? Paano kung may makaalam na hindi siya baliw? Kontrolado ko ang lahat, sagot ni Hook. Kalmado ang boses nito. Bagay na lalong nagpakilabot kay Amaya. Hawak natin ang doktor. Hawak natin ang nurse. Sino ang maniniwala sa kanya?
Isang babaeng nawala ng bait dahil sa pagkamatay ng hipag niya. Perfect story, di ba? Huwag kang masyadong kampante, kalabog ng lamesa. Mukhang pinalo ito ng donya. Palpak ka! Ang usapan aksidente lang. Ang usapan, mawawala siya ng malinis. Pero anong nangyari? Ang kapatid mo ang namatay. Ang anak ko, Hook. Ang kaisa-isa kong anak na babae. Napahawak si Amaya sa bibig niya para pigilan ang paghikbi. Nanginginig ang buong katawan niya. Kumpirmado. Mailang beses ko bang sasabihin sa'yo? Depensa ni Hook. Tumataas na rin ang boses. Malay ko bang hihiramin ni Dalisay ang sasakyan ni Maya noong gabing yon? Nakaset up na ang preno. Sira na ang brake line. Si Maya dapat ang magmamaneho papuntang airport para sunduin ako. Aksidente ang nangyari kay Dalisay. Aksidente? Sigaw ng ina. Pinatay mo ang kapatid mo. Wala akong pinatay. Siya ang sumakay sa kotseng para sa asawa ko. Para sa asawa ko. Ang mga salitang yon ay parang bombang sumabog sa pandinig ni Amaya. Si Maya dapat. Nakaset up na ang preno. Hindi lang ito hinala. Hindi lang ito kutob. Ito ang katotohanan. Ang asawa niyang minahal, pinagsilbihan at inalagaan ng 5 taon ay nagplano ng isang brutal na kamatayan para sa kanya. At si Dalisay ang sumalo ng bala na para sa kanya. Kinuha ni Amaya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng pajama. Nanginginig ang mga daliri niya habang pinipindot ang voice recorder. Inilapit niya ito sa pinto. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Doña Bakunawa. Humupa na ang sigaw, pero nandoon pa rin ang diin. Itutuloy natin ang plano, sagot ni Hook. Bukas, pipirmahan ng doktor ang confinement papers ni Maya. Dadalhin na siya sa mental facility sa Laguna. Doon, walang makakarinig sa kanya. Doon, unti-unti siyang mawawala. Hanggang sa makalimutan na siya ng mundo at sa atin na ang Hacienda Balara. Nire-record ni Amaya ang lahat. Ang bawat plano, ang bawat kasamaan. Tumutulo ang luha niya, pero hindi dahil sa takot, kundi sa puot. Puot na nagbibigay sa kanya ng lakas. Aalis siya, para ibigay ang ebidensyang ito kay Banhaw. Humakbang siya, patalikod, dahan-dahan, pero sa kasamaang palad, nasagi ng siko niya ang isang antigong vase na nakapatong sa console table sa hallway. Crack! Hindi ito nabasag, pero ang tunog ng porselana na tumama sa dingding ay napakalakas sa gitna ng katahimikan ng gabi. Natigil ang boses sa loob ng library. Nanlaki ang mga mata ni Amaya. Pinatay niya agad ang recording at ibinulsa ang phone. Tumakbo siya pabalik sa kwarto, hindi aabutan siya. Magtago? Saan? Bago pa siya makagalaw, bumukas ang pinto ng library. Ang liwanag mula sa loob ay tumama sa mukha ni Amaya. Nakatayo siya doon, parang usana na headlights, suot ang kanyang puting pantulog. Sa pinto, nakatayo si Doña Bakunawa, nakasuot ng itim na robe. Ang mukha nito ay hindi gulat, kundi isang nakakatakot na kalmadong ekspresyon. Sa likod niya, nakasilip si Hook, hawak ang isang baso ng whiskey. Nagkatinginan silang tatlo. Alam na nilang naririnig ni Amaya ang lahat. Wala nang silbi ang pagpapanggap. Ngumisi si Doña Bakunawa, isang ngising nagpatayo ng balahibo ni Amaya. Gising ka pa pala, Hija, sabi ng matanda, habang dahan-dahang humahakbang papalapit kay Amaya. Masama sa mga baliw ang nagpupuyat. Baka kung ano ang marinig nila. Hindi gumalaw si Amaya sa kanyang kinatatayuan sa hallway. Ang titig ni Doña Bakunawa ay parang isang ahas na handang manuklaw. Sa likod nito, si Hook ay tahimik na humihigop ng alak, tila nanonood lang ng isang palabas. Alam ni Amaya na sa oras na tumalikod siya at tumakbo, hahabulin siya ni Hook. At sa lakas ng asawa niya, siguradong aabutan siya. Hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Hawak niya ang ebidensya sa kanyang bulsa, ang cellphone na naglalaman ng recording.
Kailangan niya itong mailabas ng bahay. Kaya naman, sa isang iglap, nagdesisyon si Amya. Kung gusto nilang palabasin na baliw siya, ibibigay niya sa kanila ang gusto nila. Biglang nanlaki ang mga mata ni Amaya. Tumingin siya sa hangin, sa gilid ni Doña Bakunawa at nagsimulang manginig. Dalisay, bulong ni Amaya nakatingin sa kawalan. Bakit ka nandyan? Bakit? Bakit ang dami mong dugo? Natigilan si Doña Bakunawa kahit gaano kasama ang matanda. Ang pagbanggit sa pangalan ng namatay niyang anak ay nagdulot ng kilabot sa kanya. Lumingon siya sa likod niya pero wala namang tao. Anong pinagsasasabi mo? Bulyaw ng Donya pero may halong takot sa boses. Huwag! Huwag mo silang sasaktan! Sigaw ni Amaya na ngayon ay napaluhod na sa sahig at tinatakpan ng kanyang mga tainga. Umiiyak siya, humahagulgol ng malakas. Hook! Paalisin mo siya. Galit na galit si Dalisay. Sinasabi niyang tinulak niyo siya. Lumapit si Hook, ibinaba ang baso ng alak. Tama na yan, Maya. Umaarte ka na naman. Pero patuloy si Amaya sa paggiling sa sahig, sumisigaw ng mga salitang walang katuturan. Ang preno! Ang preno! Ah! Nagkatinginan ang mag-ina. Nakita ni Amaya sa gilid ng kanyang mata ang pagbabago sa mukha nila. Mula sa hinala na may alam siya, napalitan ito ng kumpiyansa na talagang nawawala na siya sa sarili. Dalhin siya sa dining area. Utos ni Doña Bakunawa kay Stella, nakakarating lang dahil sa ingay. Painumin ng gamot. Doblehin ang dosage. Bukas na bukas din, dadalhin na natin siya sa facility. Sa dining room, nakaupo si Amaya. Nakatali ang kanyang mga kamay sa likod ng upuan gamit ang isang panyo. Nasa harap niya si Stella. Hawak ang isang mangkok ng sopas at durog na gamot. Open wide, Mamaya, nakangiting sabi ni Stella. Kailangan mong kumain para lumakas ka. Tinitigan ni Amaya si Stella. Ang babaeng ito, ang kabit na walang konsensya, ang nagsuot ng kwintas ng patay. Umakyat ang dugo sa ulo ni Amaya. Ayoko. Madiing sabi ni Amaya, huwag kang matigas ang ulo. Sabad ni Hook na nakaupo sa kabisera, nagbabasa ng dyaryo na parang walang hostage drama sa harap niya. Kumain ka na para makatulog ka. Inilapit ni Stella ang kutsara sa bibig ni Amaya. Amoy na amoy ni Amaya ang mapait na gamot na hinalo sa sabaw. Kapag ininom niya ito, siguradong tulog siya hanggang bukas. At paggising niya, nasa mental hospital na siya, wala nang kawala. Kailangan niyang kumilos ngayon. Habang pilit na isinusubo ni Stella ang kutsara, biglang kinagat ni Amaya ng madiin ang daliri ng nurse. Aray! Ah! Sigaw ni Stella, nabitawan ang mangkok. Tumapon ang mainit na sabaw sa hita niya. Binitawan mo ako, baliw ka. Dahil sa gulat at sakit, napaatras si Stella at natabig ang pitzel ng tubig. Crash! Basag. Ginamit ni Amaya ang pagkakataon. Sa lakas ng adrenaline, buong pwersa niyang inihampas ang kanyang likod sa sandalan ng upuan hanggang sa lumuwag ang pagkakatali ng panyo. Mabilis siyang tumayo, dinampot ang isang malaking piraso ng basag na pitzel at itinutok ito kay Stella. Huwag kayong lalapit, sigaw ni Amaya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hindi na ito arte. Ito ay survival. Napatayo si Hook at Doña Bakunawa. Ibaba mo yan, Maya. Utos ni Hook. Dahan-dahang lumalapit. Sabi ko, huwag kang lalapit. Umiwa si Amaya sa hangin. Alam ko ang lahat, Hook. Alam ko ang plano nyo. Alam kong papatayin niyo ako para makuha ang pera at ang bahay. Wala kang pruweba. Baliw ka. Sigaw ni Doña Bakunawa. Ngumisi si Amya. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa gamit ang kaliwang kamay, habang ang kanan ay nakatutok pa rin kay Stella. Nasa akin ang boses niyo, sabi ni Amya. Na-record ko kayo sa library. Namutla si Hook. Sa isang iglap, nawala ang pagiging kalmado nito. Sumugod siya. Akin na yan.
Ibinato ni Amaya ang hawak niyang basag na salamin sa mukha ni Hook. Umiwas si Hook, pero sapat na yon para makatakbo si Amaya. Takbo! Takbo palabas ng dining room. Takbo papunta sa kitchen door. Huliin niyo siya! Ang cellphone! Kunin niyo ang cellphone! Tili ni Doña Bakunawa. Rinig ni Amaya ang mabibigat na yabag ni Hook sa likuran niya. Malapit na. Malapit na siya sa back door. Binuksan niya ang pinto. Sinalubong siya ng malakas na ulan at dilim ng gabi. Madulas ang damuhan. Ilang beses siyang muntik madapa. Wala siyang sapin sa paa. Ang mga bato at sanga ay sumusugat sa talampakan na niya. Pero hindi niya iniinda. Maya, bumalik ka dito! Sigaw ni Hook. Ang boses nito ay parang kulog sa likuran niya. Natanaw ni Amaya ang gate sa likod ng hasyenda. Sarado ito. Mataas. Hindi niya aabutin. Isang ilaw ng sasakyan ang biglang sumilaw sa kanya mula sa kabilang ibayo ng gate. Bumukas ang pinto ng isang itim na sedan. Lumabas si Attorney Banahaw, basang-basa sa ulan. Amaya! Dito! Umakyat ka sa pader! Dito sa gilid! Sigaw ni Banahaw. May nakatambak na mga lumang hollow blocks sa gilid ng pader. Ginamit ito ni Amaya bilang hagdan, mabilis. Pilit. Nahawakan ni Hook ang laylayan ng damit ni Amaya. Saan ka pupunta? Hila ni Hook. Bitawan mo ako. Buong lakas na sinipa ni Amaya ang mukha ni Hook gamit ang kanyang paa. Tumama ang sakong niya sa ilong ng asawa. Napabitaw si Hook sa sakit. Nakaakyat si Amaya sa pader at tumalon pababa sa kabilang side. Sinalo siya ni Banahaw. Okay ka lang? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Banahaw. Just drive. Magmaneho ka na, Ban. Bilisan mo. Mabilis silang sumakay sa kotse. Pinaharurot ni Banahaw ang sasakyan palayo sa Hacienda Balara. Sa rearview mirror nakita ni Amaya si Hook. Nakatayo ito sa gitna ng ulan. Sa labas ng gate. Basag ang labi, duguan ng ilong. Pero hindi ito tumatakbo para humabol. Nakita ni Amaya na may binunot si Hook sa likod nito. Isang baril. Itinutok nito ang baril sa papalayong sasakyan, pero ibinaba rin agad. Ngumisi si Hook. Isang ngising nakakatakot. Alam ni Amaya na hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lang ang digmaan. Tingnan natin kung hanggang saan ang mararating mo, asawa ko. Basa ni Amaya sa galaw ng bibig ni Hook. Bago tuluyang nawala sa dilim ang imahe nito, napahawak si Amaya sa kanyang dibdib. Hawak pa rin niya ang cellphone. Ligtas siya. Sa ngayon, ligtas. Iyon ang unang salitang pumasok sa isip ni Amaya nang imulat niya ang kanyang mga mata. Wala siya sa madilim na kwarto ng Hacienda Balara. Wala siya sa malamig na mental hospital. Nasa isang maliit pero maaliwalas na kwarto siya, amoy lemon at bagong labang kumot. Nasa safe house sila ni attorney. Banahaw sa isang liblib na bahagi ng Antipolo. Dahan-dahang bumangon si Amaya. Ramdam pa rin niya ang sakit ng kanyang katawan, lalo na ang mga sugat sa kanyang talampakan mula sa pagtakbo ng walang sapin kagabi. Bumukas ang pinto at pumasok si Banahaw. May dala itong tray ng pagkain at first aid kit. Ang mukha ng abogado ay pagod, pero nang makita niyang gising na si Amaya, sumilay ang isang tipid na ngiti. Gising ka na pala, malambing na bati ni Banahaw. Kumain ka muna. Kanina ka pa walang laman ng tiyan. Inilapag ni Banahaw ang tray at lumuhod sa paanan ng kama. Kinuha niya ang bulak at betadine. Mahap dito ng konti ha. Paalala niya bago dahan-dahang linisan ang mga sugat sa paa ni Amaya. Pinanood ni Amaya si Banahaw, ang lalaking ito, nakababata niya, na minsan niyang tinanggihan para piliin si Hook, ay siya ngayong naglilinis ng kanyang mga sugat. Salamat, Ban, bulong ni Amaya. Kung hindi ka dumating, baka patay na ako ngayon. Tumingala si Banahaw. Ang mga mata niya ay puno ng emosyon na matagal na niyang itinatago. Hindi ko hahayaang mangyari yon, Amaya. Huli na ako nang dumating ako para kay Dalisay. Hindi ako papayag na mawala ka rin. Hinawakan ni Amaya ang kamay ni Banahaw. Sa gitna ng gulo,
Nakaramdam siya ng kakarampot na init sa kanyang puso. Isang alyansa na higit pa sa pagiging magkaibigan. Ang recording, biglang naalala ni Amaya. Nasa cellphone ko. Mabilis na kinuha ni Banahaw ang cellphone ni Ame na nakapatong sa mesa. I-connect niya ito sa kanyang laptop. Ilang sandali pa, umaling-awngaw sa kwarto ang boses ni Hook at Doña Bacunawa. Malinaw. Walang duda. Nakaset up na ang preno. Sira na ang brake line. Si Maya dapat ang magmamaneho. Aksidente ang nangyari kay Dalisay. Pinatay mo ang kapatid mo. Napapikit si Banhaw. Humigpit ang hawak sa mesa. Solid evidence ito, Amaya. Frustrated parricide at murder. Sapat na ito para makakuha tayo ng warrant of arrest. Bukas na bukas din, isasampa natin ang kaso. Nakahinga ng maluwag si Amaya. Sa wakas, matatapos na ang bangungot. Makukuha na ni Dalisay ang hustisya. Pero kailangan nating mag-ingat, dagdag ni Banahaw. Matalino si Hook at hawak niya ang media. Tila tinawag ng tadhana. Biglang nag-flash ang breaking news sa maliit na TV sa kwarto. Breaking news, Pamilya Vulma. Nanawagan sa nawawalang asawa ng CEO. Nanigas si Amaya. Tumingin siya sa screen. Naka-live broadcast si Hook. Nasa harap ito ng Hacienda Balara. Napapaligiran ng mga pulis at reporter. Ang mukha ni Hook ay may benda sa ilong at pasa sa labi. Mga sugat na gawa ng sipa ni Amaya kagabi. Pero sa harap ng kamera, ginamit niya ito bilang sandata. Umiiyak si Hook sa TV, isang performance na pang best actor. Maya, kung nanonood ka man, sabi ni Hook sa kamera, garalgal ang boses. Umuwi ka na. Mahal na mahal kita. Alam kong hindi mo sinasadyang saktan ako. Alam kong hindi mo sinasadyang patayin si Dalisay. Napasinghap si Amaya. Ano? Nagpatuloy si Hook sa TV. Simula nang mamatay ang kapatid ko, nawala na sa sarili ang asawa ko. Sinisisi niya ang sarili niya, kaya nagkaroon siya ng breakdown. Kagabi, inatake niya ako at ang nurse niya. Tumakas siya. Natatakot po ako na baka saktan niya ang sarili niya. O baka may saktan pa siyang iba. Siya po ang huling gumamit ng kotseng na aksidente. Sinasabi ng mga investigador na baka siya ang sumira sa preno dahil sa selos kay Dalisay. Demonyo ka! Sigaw ni Amaya sa TV. Nanginginig siya sa galit. Binaligtad ni Hook ang lahat. Siya pa ngayon ang pinalalabas na pumatay kay Dalisay dahil sa selos. Gaslighting on a national scale. Galit na sabi ni Banahaw. Inunahan niya tayo. Ngayon, kapag lumabas tayo na may dalang ebidensya, sasabihin ng mga tao na gawa-gawa lang yon ng isang baliw na babae para pagtakpan ng krimen niya. Anong gagawin natin, Ban? Tanong ni Amaya. Nagsisimula ng mataranta. Pinaghahanap na ako ng buong Pilipinas. Bago pa makasagot si Banahaw, narinig nila ang tunog na kinatatakutan ng lahat ng nagtatago. Wiwu! Wiwu! Ang tunog ng sirena, hindi isa kundi marami. Lumapit si Banahaw sa bintana at sumilip sa kurtina. Namutla siya. Paano? Bulong ni Banahaw. Paano nila nalaman ang lugar na to? Walang nakakaalam nito. Sa labas, nakita nila ang 3 patrol car ng pulisya na huminto sa tapat ng safe house. Kasunod nito ang isang itim na van na pamilyar kay Amaya. Ang van ng mga tauhan ni Doña Bacunawa. May megaphone na tumunog mula sa labas. Attorney Magtanggol, alam naming nasa loob kayo. Pinaliligiran na namin ang bahay. Ilabas niyo si Mrs. Amaya Vulma. May warrant of arrest kami para sa kanya sa kasong murder. Napatingin si Amaya kay Banahaw. Warrant of arrest? Agad-agad? Ganoon kalakas ang impluwensya ng mga Vulma. Nabili na nila ang hustisya bago pa man makapagsalita si Amya. Amaya, makinig ka. Mabilis na sabi ni Banahaw, hinawakan ang magkabilang balikat ni Amaya. Kailangan nating tumakas. Sa likod, may daanan papunta sa gubat. Ako ang haharap sa kanila para madelay sila. Hindi kita iiwan. Kailangan, hawak mo ang recording. Yan lang ang alas natin. Kapag nahuli ka nila ngayon,
Papatayin ka nila sa kulungan bago pa umabot sa korte ang kaso. Tumakbo ka na. Bog, bumagsak ang pinto sa harap. Nakapasok na sila. Clear the area! Sigaw ng mga pulis sa sala. Dito, bilisan mo! Tulak ni Banahaw kay Amaya papunta sa likod na pinto. Pero huli na ang lahat. Pagbukas ni Amaya ng pinto sa likod, bumungad sa kanya ang dalawang naka-uniformeng pulis na may nakatutok na baril. At sa likod nila, nakatayo si Stella. Nakangiti habang hawak ang isang payong. Hello, Mamaya! Bati ni Stella. Time to go home. Napalingon si Amaya kay Banahaw. Nakadapa na ang abogado sa sahig, pinoposasan ng 3 pulis. Duguan ang noo nito. Ban! Sigaw ni Amaya. Huwag kang bibigay, Amaya. Sigaw ni Banahaw bago siya tinakpan ng bibig ng isang pulis. Lumapit si Stella kay Amaya at marahas na hinablot ang cellphone mula sa kamay nito. Ito ba ang hinahanap nyo? Tanong ni Stella, sabay abot ng cellphone sa isang pulis na mukhang opisyal. Kinuha ng opisyal ang cellphone at binato ito sa sementadong sahig. Tapakan. Durog. Nasira ang recording, nawala ang ebidensya. Naramdaman ni Amaya ang lamig ng posas sa kanyang mga kamay. Tapos na. Talo na siya. Malamig ang hangin sa loob ng interrogation room ng Camp Karingal. Pero mas malamig ang titig ng mga pulis kay Amaya. Nakaupo siya sa isang bakal na silya, nakaposas ang mga kamay sa mesa. Wala na siyang sapin sa paa, punit-punit ang damit at gulo-gulo ang buhok. Sa harap ng salamin, mukha nga siyang baliw. Sa kabilang banda ng mesa, nakaupo si Hook, malinis, mabango, at may benda pa rin sa ilong. Katabi niya ang abogado ng pamilya Vulma, si Attorney Corpuz, isang veteranong abogado na kilala sa pagiging madulas. Nasa loob din ng piskal, prosecutor, para sa inquest proceeding. Mrs. Vulma, panimula ng piskal, mabigat ang mga ebidensya laban sa'yo. Flight risk ka, may motive ka, selos, at ikaw ang huling gumamit ng sasakyan. Inaakusahan ka ng parricide para sa pagpatay kay Dalisay Vulma. Hindi kumibo si Amaya. Nakayuko lang siya. Anong saysay ng pagsasalita kung durog na ang ebidensya? Tumunog ang pinto. Bumukas ito at pumasok si Attorney Banahaw. May pasa siya sa pisngi at putok ang labi, pero nakataas ang noo. Kasunod niya ang ilang pulis, pero hindi siya nakaposas. Objection fiscal, matatag na sabi ni Banahaw. Attorney magtanggol, ngisi ni Attorney Corpus. Akala ko ba ay nakakulong ka dahil sa obstruction of justice? Nagpiyansa ako agad, sagot ni Banahaw habang inaayos ang kanyang gusot na polo. Lumapit siya kay Amaya at tinapik ang balikat nito. At nandito ako bilang legal counsel ni Mrs. Amaya Vulma. Wala nang saysay yan, kompanyero, mayabang na sabi ni Hook. Tumingin siya kay Amaya nang may pang-uuyam. Nasira na ang cellphone mo, Maya. Wala na kayong recording. Wala na kayong laban. Dahan-dahang umangat ang ulo ni Amaya. Tumingin siya kay Banahaw. Sa mga mata ng kaibigan, nakita niya ang isang kislap. Hindi ito tingin ng pagkatalo. Ngumiti si Banahaw. Isang ngiting nagpakaba kay Hook. Sino ang may sabing ang recording lang ang ebidensya namin? Tanong ni Banahaw. Katahimikan. Naglabas si Banahaw ng isang brown folder mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa harap ng piskal. Fiskal, bago pa man i-cremate ng pamilya Vulma ang bangkay ni Dalisay ng madalian, nakakuha ako ng court order para sa isang independent autopsy. Isinagawa ito ng NBI Medical Legal Team nung nasa morgue pa ang katawan. Namutla si Hook. Anong autopsy? Aksidente ang nangyari. Namatay siya sa impact. Iyon ang akala niyo? Sagot ni Banahaw. Binuksan niya ang folder at ipinakita ang mga larawan. Ayon sa report, paliwanag ni Banahaw, habang tinuturo ang dokumento, hindi namatay si Dalisay dahil sa banggaan. Buhay pa siya matapos mahulog ang sasakyan. Namatay siya dahil sa asphyxia o pagkaubos ng hangin. Tumingin si Banahaw.
nang diretso sa mata ni Hook. May nakitang mga hibla ng tela sa lalamunan ni Dalisay. Leather fibers. Mula sa isang mamahaling leather gloves, naglabas si Banahaw ng isa pang litrato. Isang picture ni Hawk sa libing na suot ang itim na leather gloves at isang close-up photo ng gloves na narecover ng mga pulis sa basurahan ng ospital na may DNA ni Dalisay. Nandoon ka, Hawk? Madiing akusa ni Amaya. Nanginginig ang boses niya sa galit. Nandoon ka noong naaksidente siya. Buhay pa siya. Pero sa halip na tulungan mo, tinakpan mo ang bibig niya hanggang sa mamatay siya. Napatayo si Hook. Sinungaling! Gawa-gawa niyo lang yan. Scientific evidence doesn't lie, Mr. Vulma. Sagot ni Banahaw. Piskal, I move to dismiss the case against my client and instead file a case of murder against Hukluban Vulma. Nagkakagulo na sa loob ng kwarto. Binabasa ng piskal ang report, mukhang nakumbinsi. Ang pawis sa noo ni Hook ay tumatagaktak na. Talo ka na, Hook, bulong ni Amaya. Pero biglang tumawa si attorney. Corpus, ang tawa ng abogado ng mga Bulma, ay umaalingaw-ngaw sa kwarto. Magaling! Attorney magtanggol. Magaling. Palakpak ni Corpus. Pero nakakalimutan niyo yata ang isang bagay. May kinuha si Corpus sa kanyang briefcase, isang dokumento na may tatak ng San Gabriel Medical Center. Ang kliyente niyo na si Amaya Vulma ay certified na may schizophrenia at paranoid delusions, sabi ni Corpus sabay abot ng papel sa piskal. Pinirmahan ito ng chief psychiatrist ng ospital. Sinasabi dito na matagal na siyang may hallucinations. Fake news yan, sigaw ni Banahaw. Binayaran niyo ang doktor. Dokumento ito, attorney, sagot ni Corpus. At ayon sa batas, ang isang taong wala sa sariling katinuan ay hindi pwedeng tumestigo. At ang mga paratang niya ay walang bigat sa korte. Lahat ng sinasabi niya, ang autopsy, ang gloves, lahat yan ay pwedeng manipulasyon lang ng isang baliw na babae na gustong idiin ang asawa niya. Tiningnan ng piskal ang psychiatric report. Pagkatapos ay tiningnan niya si Amaya. Sugatan, gulo ang buhok, sumisigaw, at tiningnan niya si Hawk. Disente, mukhang kagalang-galang. Bumuntong hininga ang piskal. Dahil sa conflicting evidence, sabi ng piskal, at dahil sa questionableng mental state ng akusado, I order na dalhin muna si Mrs. Amaya Vulma sa isang psychiatric facility para sa masusing obserbasyon. Hindi! Sigaw ni Amaya. Hindi ako baliw. Ban, huwag mo silang hayaan. Piskal, this is illegal detention. Protesta ni Banahaw. This is procedure, counsel. Sagot ng piskal. Kapag napatunayang matino siya, tsaka natin itutuloy ang kaso. Pero sa ngayon, she is a danger to herself and others. Ngumisi si Hook kay Amaya. Lumapit ito at bumulong habang inaakay siya ng mga pulis palabas. Sabi ko sa'yo, Maya, walang maniniwala sa baliw. Enjoy your vacation. Hinila ng mga pulis si Amaya. Nakita niya si Banahaw na pinipigilan ng ibang mga officer. Amaya, ilalabas kita dyan. Pangako, sigaw ni Banahaw. Pero habang hinihila siya palayo, nakita ni Amaya si Doña Bakunawa na naghihintay sa labas ng pinto. May hawak itong straitjacket. Ang destinasyon niya ay hindi kulungan, kundi ang Bahay Pag-asa, ang mental hospital na pagmamay-ari ng isang kaibigan ng mga Vulma. Doon, walang batas. Doon, walang abogado. Doon, siya ay magiging isang numero na lang. Bago isara ang pinto ng police van, nagtama ang mata nila ni Hook sa huling pagkakataon. Itinaas ni Hook ang kanyang kamay at kumaway, suot ang bago niyang leather gloves. Puti. Puro puti ang paligid. Puting pader. Puting kisame. Puting kumot. Nasa loob ng isolation room 4, si Amaya sa Bahay Pag-asa Psychiatric Facility. Walang bintana. Ang tanging ilaw ay nanggagaling sa isang fluorescent lamp na hindi namamatay. 24 na oras. Ito ay isang uri ng torture
pinapatay ang diwa ng tao sa pamamagitan ng kawalan ng tulog at oras. Nakatali ang mga kamay at paa ni Amaya sa kama gamit ang makakapal na leather straps. 3 araw na siya dito. 3 araw na impyerno. Bumukas ang bakal na pinto. Pumasok ang 2 lalaking nurse. Malalaki ang katawan, kasunod ang head nurse na may dalang hiringgilya. Oras na ng gamot, Mrs. Vulma. Sabi ng head nurse na walang emosyon. Huwag, parang awan niyo na. Paos na pakiusap ni Amaya. Tuyot na ang lalamunan niya. Hindi ako baliw. Pinagplanuhan nila ito. Tawagan niyo ang abogado ko. Shh! Bahagi yan ng sakit mo. Day, paranoia. Sagot ng nurse sabay turok ng hiringgilya sa braso ni Amya. Naramdaman ni Amaya ang hapdi. Naramdaman niya ang pagdaloy ng chemical sa kanyang ugat. Haloperidol, pampamanhid, pampazombie. Pagkaalis ng mga nurse, nagbilang si Amaya. 1, 2, 3. Kailangan niyang labanan ang antok. Kailangan niyang ilabas ang lason. Gamit ang natitirang lakas, inuntog ni Amaya ang kanyang ulo sa bakal na harang ng kama. Malakas, bog. Ang sakit ay gumising sa diwa niya. Kumagat siya sa kanyang dila hanggang sa lumasa ang dugo. Ang sakit ang nagpapanatili sa kanyang gising. Pinilit niyang sumuka. Kahit nakatali, pinilit niyang paakyatin ang asido mula sa tiyan niya. Owak. Sumuka siya sa gilid ng unan. Dilaw na likido. Kasama nito ang karamihan sa itinurok na gamot bago pa man ito tuluyang kumalat sa sistema niya. Hingal na hingal si Amaya, luhaan, duguan ang labi, pero gising ang diwa. Hindi niyo ako mababaliw. Bulong niya sa sarili, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Babalik ako at susunugin ko kayong lahat. Kinahapunan, bumukas ulit ang pinto. Akala ni Amaya ay oras na naman ng gamot, pero ang pumasok ay isang pamilyar na amoy. Amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng nabubulok na konsensya. Si Doña Bacunawa, naka-shades ito, nakaitim na dress at may dalang mamahaling bag, parang bibisita lang sa mall. Lumapit ang matanda sa kama ni Amaya. Tinitigan niya ang manugang na mukhang kalansay na. Ngumisi ang Donya. Mukhang hiyang ka dito, Hija. Panunuya ni Doña Bacunawa. Hinawakan niya ang pisngi ni Amaya, ngunit mabilis itong umiwas para bang nasunog ang balat niya. Pakawalan mo ako rito, wala kang karapatan. Nanginginig sa galit na sabi ni Amaya. Mahinang tumawa ang Donya. Bakit kita pakakawalan? Dito ka ligtas. At higit sa lahat, ligtas kami mula sa'yo. Yumuko ang Donya at bumulong. Malamig at mabigat ang bawat salita. May alam ka ba kung ano ang sinasabi sa labas? Ayon sa balita, tuluyan ka raw gumuho matapos ang nangyari kay Dalisay. Sinasabi nilang hindi ka na raw stable at hindi ka na dapat magdesisyon para sa sarili mo. Nanlaki ang mga mata ni Amaya. Doon niya naintindihan ang tunay na balak ng Donya. Bukas ng umaga, patuloy ng Donya, makikita ka ng mga nurse na patay na. Sasabihin nila na nagbigti ka gamit ang kumot dahil hindi mo na kinaya ang guilt. Papatayin niyo ako. Tutulungan ka lang namin, Amaya. Ngisi ng matanda. Tumayo ito at inayos ang damit. By the way, ready na ang papeles. Kapag namatay ka, si Hook ang sole heir. At yung anak ni Stella, lalaki, siya ang magdadala ng apelidong Bulma sa Hacienda Balara. Ang ganda ng ending, di ba? Naglakad palabas si Doña Bacunawa. Bago isara ang pinto, lumingon siya. Magdasal ka na, Hija. Maikli na lang ang gabi. Samantala, sa parking lot ng San Gabriel Medical Center, umuulan ng malakas. Naglalakad si Dr. Soliman, ang chief psychiatrist na binayaran ng mga Bulma, papunta sa kanyang kotse. Kumakanta-kanta pa siya habang hawak ang susi ng bago niyang sports car, katas ng suhol ni Hook. Pagbukas niya ng pinto ng kotse, may naramdaman siyang malamig na bakal
sa kanyang sentido. Baril. Sakay! Utos ng isang boses mula sa dilim ng backseat. Nanigas si Dr. Soliman. Sino ka? Kunin mo na ang wallet ko. Huwag mo lang akong sasaktan. Hindi ko kailangan ng pera mo, doktor. Sagot ng boses. Dahan-dahang lumabas ang mukha ni attorney. Banahaw mula sa dilim. Puno ng galit ang mukha nito. Wala na ang pagiging formal na abogado. Ang kaharap ng doktor ngayon ay isang lalaking handang pumatay para sa babaeng mahal niya. Attorney magtanggol? Gulat na sabi ng doktor. Teka, illegal to. Kidnapping to. Illegal? Tumawa ng mapakla si Banahaw. Yung ginawa mo kay Amaya. Legal ba yon? Yung pagpirma mo sa fake diagnosis, legal ba yon? Idiniin ni Banahaw ang baril sa ulo ng doktor. Click! Kinasa niya ito. Makinig ka, doktor. Wala na akong pakialam sa batas. Dahil binaluktot niyo na ang batas, madiing sabi ni Banahaw. May dalawang choice ka ngayon. Una, sasama ka sa akin sa Bahay Pag-asa at pipirmahan mo ang release order ni Amaya at aamin ka sa video na binayaran ka. At yung pangalawa? Nanginginig na tanong ng doktor. Yung pangalawa? Tumingin si Banahaw sa labas ng bintana kung saan bumubuhos ang ulan. Iiwan kita dito sa parking lot na may butas sa ulo. Choose. Napalunok ang doktor. Nakita niya sa mata ni Banahaw na hindi ito nagbibiro. Oo, sasama ako. Huwag mo lang iputok. Good choice, sabi ni Banahaw. Drive, bilisan mo. Baka hindi ko na maabutan si Ama. Balik sa isolation room 4. 2:00 ng madaling araw. Tahimik na ang buong pasilidad. Hindi makatulog si Amaya. Ang mga salita ni Doña Bacunawa ay paulit-ulit sa utak niya. Bukas ng umaga, patay ka na. Biglang namatay ang ilaw sa kanyang kwarto. Click! Nagulat si Amaya. Hindi dapat namamatay ang ilaw. May emergency power ang ospital. Ibig sabihin, sinadya itong patayin. Ang tanging liwanag ay galing sa maliit na bintana sa pinto. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Crack! Pumasok ang isang anino. Isang lalaki. Nakasuot ng puting uniforme ng orderly, pero may suot na face mask at cap na tumatakip sa mukha. Hindi ito nurse. Dahan-dahan itong lumapit sa kama ni Amaya. Walang dalang gamot, walang dalang pagkain. Sa halip, may inilabas ito mula sa bulsa. Isang makapal na lubid. Napahinto ang paghinga ni Amaya. Ito na ang katapusan. Nakatali siya. Wala siyang laban. Lumapit ang lalaki. Nakita ni Amaya ang mata nito. Walang emosyon. Trabaho lang. Hinawakan ng lalaki ang leeg ni Amaya. Huwag kang mag-alala, ma'am. Bulong ng lalaki. Mabilis lang to. Sinimulan niyang ipulupot ang lubid sa leeg ni Amaya, habang ang isang kamay ay naghahanda para kalagan ang gapo sa kamay ni Amaya, para palabasin na siya mismo ang nagbigti. Naramdaman ni Amaya ang magaspang na hibla ng lubid sa kanyang balat. Humigpit ito. Nawawalan na siya ng hangin. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magkaroon ng itim na mga tuldok. Ito na ba? Dito na ba matatapos? Hindi. Sa gitna ng pag-aagaw buhay, isang primal na instinct ang nanaig. Kung mamamatay siya, isasama niya ang demonyong ito. Gamit ang huling lakas na natitira sa kanya, buong puwersa niyang isinugod ang kanyang ulo, paharap, at kinagat ang kamay ng lalaki na nakahawak sa lubid. Kinagat niya ito ng buong diin. Ramdam niya ang pagbaon ng kanyang mga ngipin sa laman ng lalaki. Lumasa ang dugo sa bibig niya. Arg! Wist! Sigaw ng lalaki sa sakit. Sinubukan niyang hilahin ang kamay, pero mas lalong humigpit ang kagat ni Amaya. Sa galit, sinuntok ng lalaki ang tagiliran ni Amaya. Blag! Napabitaw si Amaya. Umubo ng dugo. Hayop ka! Gigil na sabi ng lalaki. Hinigpitan niya ng todo ang lubid sa leeg ni Amaya. Wala ng awa.
Nawalan na ng lakas si Amya. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang pumikit. Ang huling imahe sa utak niya ay ang mukha ni Dalisay. Nakangiti. Pagkatapos, ang mukha ni Banahaw. Paalam. Blag! Isang nakabibinging tunog ang yumanig sa buong kwarto. Ang bakal na pinto ay lumipad mula sa bisagra nito at bumagsak sa sahig. Mabilis na pumasok ang mga aninong nakasuot ng itim na tactical gear. NBI, huwag kang gagalaw. Sigaw ng isang boses na puno ng awtoridad. Natigilan ang lalaking sakal-sakal si Amaya. Bago pa siya makakilos, dinamba na siya ng 2 ahente ng NBI at pinadapa sa sahig. Sa likod nila, pumasok si Attorney Banahaw. Ang mukha nito ay hindi maipinta. Isang maskara ng matinding galit, takot at determinasyon. Nang makita niya si Amaya na nakahandusay sa kama, halos hindi humihinga at may lubid pa sa leeg, tila sumiklab ang apoy sa kanyang mga mata. Amaya! Mabilis pa sa 4:00 na lumapit si Banahaw. Nanginginig ang kamay niya habang tinatanggal ang lubid sa leeg ni Amaya. Puno ng pasa ang leeg nito. Maputla. Kinakabahan, chinek ni Banahaw ang pulso. Mahina, pero tumitibok pa. Buhay siya! Sigaw ni Banahaw. Mabilis niyang kinalagan ang mga leather strap sa kamay at paa ni Amaya. Umubo ng malakas si Amaya. Humahabol ng hininga. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa gitna ng nanlalabong paningin, ang unang mukha na nakita niya ay ang mukha ni Banahaw. Paos na bulong niya. Niyakap siya ni Banahaw. Nandito na ako, Maya. Ligtas ka na. Hindi na kita iiwan. Bumaling si Banahaw sa isang ahente ng NBI na hawak-hawak si Dr. Soliman sa kwelyo. Ang doktor ay nanginginig sa takot. Doktor! Sigaw ni Banahaw. Ang release order. Pirmahan mo ngayon din. Nanginginig na kinuha ng doktor ang papel at ballpen na iniabot ng ahente at mabilis na pumirma. Binuhat ni Banahaw si Amaya na parang isang babasaging manika. Binalot niya ito sa kanyang coat. Habang naglalakad sila palabas ng impyernong yon, dumaan sila sa nahuling hitman. Tinitigan ni Amaya ang lalaki. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nagsalita si Amaya ng may buong lakas at tapang. Sabihin mo sa amo mo, madiing sabi ni Amaya. Ang boses ay malamig at matalim. Paparating na ako. 1 linggo. 1 linggo na ang nakalipas mula nang mailigtas si Amaya mula sa bahay Pag-asa. Sa loob ng 1 linggo, nanatili siyang nakatago sa isang NBI safe house, habang si Attorney Banahaw naman ay parang ipu-ipong kumikilos para ihanda ang lahat. Ang video confession ni Dr. Soliman, ang testimonya ng nahuling hitman, ang independent autopsy report, ang mga bank records na nagpapatunay sa malaking perang inilipat ni Hawk sa account ni Stella at ng doktor. Lahat ay handa na. Ang kailangan na lang nila ay ang tamang tiyempo, ang perpektong entablado. At ngayong gabi, ibinigay na sa kanila ng pamilya, Vulma, ang entabladong yon. Nasa headlines ng lahat ng chismis website, Hook Vulma, magpo-propose na sa bagong pag-ibig sa isang grand engagement party sa Hacienda Balara. Isang malaking sampal sa mukha ng hustisya. Isang insulto sa alaala ni Dalisay. Hindi pa man napapawalang bisa ang kasal nila ni Amaya. Magpapakasal na agad si Hook. Sa loob ng safe house, tinitigan ni Amaya ang kanyang refleksyon sa salamin. Wala na ang babaeng payat at sugatan. Pinalitan ito ng isang reyna. Nakasuot siya ng isang simple pero eleganteng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang mukha ay may light makeup, sapat lang para takpan ang mga pasa na natitira. Pero ang mga mata niya ang nagbago. Hindi na ito mga mata ng takot, kundi mga mata ng isang mangangaso. Handa ka na ba? Tanong ni Banahaw mula sa likod niya. Nakasuot ito ng barong, mukhang kagalang-galang at handa sa laban. Tumango si Amaya. Ipinanganak akong handa para sa gabing ito. Hinawakan ni Banahaw ang kamay ni Amaya. Ano man ang mangyari, nasa likod mo lang ako.
Ngumiti si Amaya. Alam ko. Ang Hacienda Balara ay puno ng ilaw, musika at tawanan. Ang mga pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas ay naroroon. Mga politiko, artista, negosyante. Lahat sila ay nag-iinuman ng champagne. Hindi alam na nakatungtong sila sa isang crime scene. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Hook Bulma at si Stella Marasigan. Si Stella ay nakasuot ng isang nagniningning na puting gown. Ipinagmamalaki ang kanyang malaking tiyan. Si Hook naman ay nakangiti mula tenga hanggang tenga. Tinatanggap ang mga pagbati. Si Doña Bacunawa ay nasa isang tabi, parang isang reyna ina na pinapanood ang tagumpay ng kanyang kaharian. Isang toast! Sigaw ni Hook. Tinaas ang kanyang baso. Para sa aking magandang maganda at matapang na si Stella. At para sa ating magiging anak, ang susunod na Vulma. Clink, clink, clink. Nagpalakpakan ang mga tao. Lumuhod si Hook sa harap ni Stella. Inilabas niya ang isang maliit na kahon. Stella, will you marry me? Yes, a million times yes. Sagot ni Stella, umiiyak sa tuwa habang suot ni Hook ang diamanteng singsing sa daliri niya. Sa gitna ng palakpakan at hiyawan ng mga tao. Bumukas ang malaking pinto ng mansion. Tumahimik ang lahat. Napalingon ang mga bisita. Doon, sa may pintuan, nakatayo si Amaya. Mag-isa, tahimik. Nakatitig ng diretso kay Hook. Ang reaksyon ng mga tao ay halo-halo, gulat, tsismis, pagtataka. Hindi ba't baliw ang babaeng ito? Hindi ba't nasa mental siya? Nanigas si Hook. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala. Namutla si Doña Bacunawa na parang nakakita ng multo. Amaya? Bulong ni Hook, hindi makapaniwala. Naglakad si Amaya papasok, dahan-dahan. Bawat hakbang ay may bigat at layunin. Ang mga tao ay humahawi na parang dagat na binibigyan daan ng isang propeta. Huminto si Amaya sa harap mismo ng entablado kung saan nakatayo si Hook at Stella. Dinampot niya ang isang mikropono mula sa banda. Good evening everyone, bati ni Amaya. Ang boses niya ay kalmado, pero umalingaw-ngaw ito sa buong hardin. Mukhang na-miss ko yata ang party. Pasensya na, medyo naging busy ako nitong nakaraang linggo. Guards, paalisin niyo ang babaeng yan dito. Sigaw ni Hook, nagsisimula ng mataranta. Pero bago pa makalapit ang mga gwardiya, may mga lalaking nakasuit na humarang sa kanila. Mga ahente ng NBI. Sa isang sulok, nakatayo si Attorney Banahaw. May hawak na folder, nakatingin lang. Tumingin si Amaya sa malaking projector screen sa likod ng stage na kanina lang ay nagpapakita ng mga sweet pictures ni Hook at Stella. Ngumiti siya. Alam nyo, may inihanda rin akong presentation para sa gabing ito, sabi ni Amaya. Isang munting regalo para sa engagement niyo, Hook. Itinaas niya ang isang maliit na remote control. Pinindot niya ito. Biglang nagbago ang nasa screen. Ang mga litrato ni Hook at Stella ay napalitan ng isang video. Ang mukha ni Dr. Soliman. Nanginginig. Umiiyak. Ako si Dr. Manuel Soliman. Aaminin ko, binayaran ako ni Mr. Hook Bulma ng 5 milyong piso para gumawa ng peking psychiatric report laban kay Mrs. Amaya Bulma. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Ang iba ay naglabas na ng cellphone para mag-record. Patayin niyo yan! Patayin niyo ang projector! Utos ni Doña Bacunawa. Pero hindi pa tapos si Amaya. Pinindot niya ulit ang remote. Ang sumunod na lumabas sa screen ay ang video ng interrogation ng hitman. Inutusan ako ni Doña Bacunawa Bulma na pumasok sa Bahay Pag-asa at gumawa ng isang insidenteng magmumukhang sariling kagagawan ni Mrs. Bulma. Mariing sabi ni Amaya. Ang plano niya, ako ang isisisi sa lahat. Mas lumakas ang bulungan. Ang mga bisita ay kusang umatras palayo sa mga Bulma. Para bang biglang naging delikado ang presensya ng mga ito. At para sa huling patunay, dagdag ni Amaya, habang nakatitig kina Hook at Doña Bacunawa na ngayoy naninigas, hindi makakilos, hindi makapagsalita.
Dahan-dahan niyang pinindot ang play sa audio file. Umalingaw-ngaw sa buong hasyenda ang recording na nakuha ni Amaya mula sa library. Pinatay mo ang kapatid mo. Wala akong pinatay. Siya ang sumakay sa kotseng para sa asawa ko. Sa huling salitang yon, binitawan ni Amaya ang mikropono. Thud. Ang tunog ay parang pagbagsak ng martilyo ng hukom. Katahimikan. Tapos, kaguluhan. Ang katahimikan matapos ang audio recording ay mas nakabibingi kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Tumagal lang ito ng 3 segundo. Pero para sa pamilya Vulma, iyon ang pinakamahabang 3 segundo ng buhay nila. Pagkatapos, sumabog ang kaguluhan. Ang mga bisita ay parang mga langgam na binuhusan ng kumukulong tubig. May sumisigaw, may tumatakbo palayo. Lahat ay may hawak na cellphone, nagla-livestream, nagte-text, tumatawag. Ang engagement party ay naging isang live media circus. Hindi totoo yan, frame up lang yan, sisigaw ni Hook. Pero ang boses niya ay nilamon na ng ingay. Si Stella, ang buntis na fiancé, ang unang kumilos. Dahan-dahan niyang hinubad ang diamanteng singsing na kadarating lang sa daliri niya. Inilapag ito sa mesa at mabilis na tumakbo palayo. Umiiyak bago pa siya madamay sa gulo. Iniwan niya ang lalaking ipinagpalit niya sa lahat. Naiwang mag-isa si Hook sa entablado. Tumingin siya sa paligid, hinahanap ang mga kaibigan, ang mga business partners, pero lahat sila ay umiiwas ng tingin. Lahat sila ay nakatutok ang kamera sa kanya. Wala na siyang kakampi. Ang mukha ni Hook ay nagbago. Ang pagkukunwari ay nawala. Ang natira ay purong, walang halong galit ng isang hayop na nasukol. Mula sa likod ng kanyang tuxedo, may binunot si Hook. Isang baril. Ang parehong baril na hawak niya noong gabing tumakas si Amaya. Itinutok niya ito kay Amaya. Ikaw! Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Sigaw ni Hook, nanginginig ang kamay. Dapat matagal na kitang pinatay. Bago pa man makasigaw ang mga tao, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Bang! Pero hindi si Amaya ang tinamaan. Mula sa gilid, sumugod si attorney. Banahaw. Itinulak niya si Amaya palayo. At kasabay noon, pinaputukan niya ang kamay ni Hook gamit ang sarili niyang lisensyadong baril na laging nakatago sa ilalim ng kanyang barong. Bumagsak ang baril ni Hook sa sahig. Napasigaw siya sa sakit. Hawak ang kanyang duguan at butas na kamay. Kasabay noon, bumuhos ang mga NBI agents at pulis mula sa lahat ng sulok ng hasyenda. NBI, drop your weapons. Surrender now. Wala nang laban. Dinamba ng mga ahente si Hook at pinusasan. Habang dinadala siya palayo, dumaan siya sa harap ni Amaya. Bakit, Hook? Tanong ni Amaya. Ang boses niya ay hindi nagalit, kundi puno ng pagtataka at awa. Bakit mo kailangang gawin ang lahat ng ito? Tumingin si Hook sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Dahil mahina ka, sagot ni Hook. Dahil hindi ka karapat-dapat sa apelyidong Bulma. Kailangan ko ng tagapagmana. Kailangan ko ng kapangyarihan. At ikaw, isa ka lang hadlang. Ang pagmamahal ko sa'yo, hadlang ba yon? Hindi sumagot si Hook. Yumuko na lang siya habang itinutulak siya ng mga pulis. Samantala, sa kabilang banda, si Doña Bacunawa naman ang dinadampot ng mga ahente. Pero hindi siya nanlaban. Nakatayo lang siya, tulala. Nakatingin sa kawalan. Ang kanyang perpektong buhok ay nagulo na. Ang kanyang mamahaling damit ay nalukot. Nang bigla, napahawak siya sa kanyang dibdib. Nanlaki ang kanyang mga mata. At dahan-dahan, parang isang puno na nawalan ng ugat, bumagsak siya sa damuhan. Mama! Sigaw ni Hook, nagpupumiglas mula sa mga pulis. Stroke! Massive stroke! Sigaw ng isang ahente na may alam sa first aid. Isinakay si Doña Bacunawa sa isang ambulansya. Ang kanyang mga mata ay bukas pa, pero wala nang nakikita. Ang kanyang bibig ay nakaawang, pero wala nang masabi.
Ang babaeng gustong kontrolin ang lahat ay nawalan ng kontrol sa sarili niyang katawan. Naiwan si Amaya at Banahaw sa gitna ng hardin. Ang musika ay napalitan na ng sirena ng mga pulis at ambulansya. Lumapit si Amaya kay Hook na isinasakay na sa police car. Hinubad niya ang kanyang wedding ring, ang sing-sing na minsan ay simbolo ng pag-ibig pero ngayon ay simbolo na ng kasinungalingan. Hook, tawag ni Amaya. Lumingon si Hook. Ibinato ni Amaya ang sing-sing sa mukha nito. Tumama ito sa pisngi ni Hook bago bumagsak sa putikan. Ibalik mo sa impyerno kung saan mo yan nakuha, malamig na sabi ni Amaya. Isinara ang pinto ng police car. Habang papalayo ang sasakyan, nakita ni Amaya ang mukha ng lalaking minsan niyang minahal ng buong buhay niya. Wala nang yabang, wala nang galit. Ang natira na lang ay ang mukha ng isang talunang lalaki. Napabuntong hininga si Amya. Tumingala siya sa langit. Nagsisimula ng umambon. Tila nililinis ng ulan ang lahat ng dumi at kasalanan na bumalot sa Hacienda Balara. Tapos na. Sa wakas, mamo. 6 na buwan ang lumipas. Ang hanging humahampas sa mukha ni Amaya ay malamig at maalat. Dala nito ang amoy ng dagat. Nakatayo siya sa isang bangin sa Batangas, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kulay kahel na langit ay tila nagpipinta ng isang pangako ng bagong umaga. Tapos na ang lahat. Si Hukluban Vulma ay hinatulan ng reclusion perpetua o habang buhay na pagkabilanggo para sa pagpatay kay Dalisay at sa tangkang pagpatay kay Amaya. Si Doña Bacunawa naman nakaligtas sa kanyang stroke pero naiwan siyang paralisado mula leeg pababa, hindi na makapagsalita. Ang kanyang sentensya ay mas malupit pa sa kulungan. Habang buhay siyang magiging bilanggo sa sarili niyang katawan sa isang public hospital ward habang pinapanood ang pagguho ng lahat ng pinaghirapan niyang itayo. Ang Hacienda Balara at lahat ng ari-arian ng mga Vulma ay napunta kay Amaya bilang danyo sa lahat ng pinsalang idinulot sa kanya. Pero hindi na siya bumalik doon. Ipinagbili niya ang lahat. Ang perang nakuha niya ay ginamit niya para itayo ang isang foundation. Ang Dalisay Foundation, a shelter for abused women. Isang ligtas na kanlungan para sa mga babaeng nakaranas ng karahasan sa kamay ng mga taong dapat sana ay nagmamahal sa kanila. Malalim na naman ang iniisip mo. Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Lumapit si Attorney Banahaw sa tabi niya. May dalang 2 tasa ng mainit na kape. Iniisip ko lang si Dalisay. Sagot ni Amaya sabay abot sa tasa. Sa tingin mo, masaya na kaya siya ngayon? Sigurado ako, sabi ni Banahaw. Tumingin ito sa malawak na karagatan. Dahil sa tapang mo, nakuha niya ang hustisya. At dahil sa'yo, marami pang babae ang magkakaroon ng pagkakataong makatakas sa kanilang mga bangungot. Nagkaroon ng komportableng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Pinanood nila ang tuluyang paglamon ng dagat sa araw. Salamat sa lahat, Ban, sabi ni Amya. Lumingon siya sa abogado. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala ka. Ngumiti si Banahaw. Ang ngiti nito ay totoo at puno ng pagmamahal na hindi na kailangang itago. Palagi lang akong nandito, Amaya. Noon, ngayon, at bukas, sabi ni Banahaw. Dahan-dahan, hinawakan niya ang kamay ni Amaya. Hindi ito isang hawak na mapilit, kundi isang imbitasyon. Hindi bumitaw si Amaya. Sa halip, hinigpitan pa niya ang hawak. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang ligtas siya. Naramdaman niyang nasa bahay na siya. Hindi na siya si Amaya Sining Dimalanta Bulma, ang asawang martir. Siya na si Amaya, ang babaeng bumangon mula sa abo, ang reyna ng kanyang sariling kwento. Handa ka na ba para sa bagong kabanata? Tanong ni Banahay. Tumingin si Amaya sa papalubog na araw at sa unang sinag ng buwan na sumisikat. Handang-handa na. At dito po nagtatapos ang kwento ni Amaya.
Isang kwento ng kataksilan, katatagan, at pagbangon. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang kaya nating tiisin, kundi sa tapang nating tumayo at sabihing, tama na. Ang pananahimik sa harap ng kasamaan ay hindi kabaitan. Ito ay pagpayag na magpatuloy ang kadiliman. Huwag nating hayaang mabulag tayo ng pag-ibig sa puntong hindi na natin nakikita ang mga babala. At higit sa lahat, huwag tayong matakot na sirain ang mga pader na kumukulong sa atin. Dahil sa labas ng mga pader na iyon, naghihintay ang isang bagong umaga. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Amaya. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang pinagdaanan? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Dahil ang boses ninyo ang aming inspirasyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa mulik. 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 Hanggang sa mulik.